kung ano yung twist sa characters nila. And Kung this meron time, man. eto na. Kausapin na natin, Oo. Miles Ocampo. Hello po, Miles po, knock knock. In her most daring role in Philippine television. Miles, what's your role? Ako po dito si Miss Young Cherry Pie. And syempre po, katulad po ng lahat, gusto ko rin pong mag-thank you kay Kuya Coco. Dahil bata pa lang po ako, pinapanood ko na po yan. Pero hindi, sobrang grateful po. And isang malaking karangalan ng maging parte ng programang ito, lalo na po yung pilot kung saan magsisimula yung show talaga. And sobrang swerte ko po na sa dami-daming artista na kaedaran ko, ako po yung naisip nila for this role. So, thank you po. Before we go to Alan's question, ilatag natin. Coco, paano mo siya napili? Actually, meron kaming ibang nakakast talaga na mag-i-start na kami, ganyan-ganyan. Pero nung iniisip namin, kailangan, siyempre, itsura pa lang, di ba? Nandun na, alam mo na pag tumanda, talagang believable. Okay. Kasi actually, minsan yun nga yung pinag-uusapan eh. Hindi, pag lumaki na. Sorry. Alam ko na mag-react yung Great Sorry Five po, Picasso. Lorna! Coco! Parang yan ang pinakamasakit na sinabi ko, no? Sorry po. Ayun. Kasi, di ba, sa ibang bansa, yun ang minsan na nagiging ano natin eh, na ito yung bata, tapos paglaki iba itsura, di ba? Kaya talagang inano pa namin, itsura pa lang, dapat talagang alam mong maniniwala ka na siya pag lumaki. Sa present time. Oo. Pag nag-present, oo. Sorry talaga. Lagot. Pag present time na maniniwala ka na siya nga yung dati. Ayan! Galing! Ang saya. At syempre, inalam namin syempre kung sino yung makakakaya o makakatumbas sa talento at sa pag-arte. Kaya sila yung napili talaga. Wow. Okay, next. Perfect Nung tinawagan choice ka naman. na, Miles. Di pa po sinasabi yung buong role, nag-yes na po ako. Okay. Without you knowing Parang, yung mga eksena? Opo, kasi yung maisip ka at ma-consider ka for a role na ganito kalaking proyekto, napakalaking blessing na po yun. Okay. Tapos Pero yung- nung nilatag na sa'yo, eto ang papel mo. Na-excite po ako kasi ang tagal ko na po hindi rin nag-drama and syempre nagkaroon ng pandemic and all. Ngayon na po ulit ako nakabalik dito. So, Right. after hearing po yung mga comments po nila kanina, after the screening, ang sarap po sa pakiramdam na may nakaka-appreciate pa pala po. ng trabaho. Super! Sobra! Thank you po. And ano ba to? Oversharing kung yung eksenang very delicate. Medyo overshare o We don't baka have to ma-spoil tell. natin. Abangan lang natin sa Feb 13. Oo, yung pero kasi eksena. yung question ni Alan Sa is trailer naman siya, one of the sa trailers naman di ba? Nakakatakot Ang question kasi mo, si Coco Alan, dun, was... Yung question ko is, how was yung scene na yun? How was it? How do you prepare for that? What are the challenges you encounter doing that scene? Taray, English. Diyos. Go, Nak. Oh, Miles. thank you for asking. Wow! Joke lang po. Hindi, malaking pasalamat po ako na si Kuya Coco yung ka-eksena ko, tapos siya rin yung Oo, director at eh. the same time. Na parang, for a time, parang nalito pa po ako, ano bang tatawag ko? Kuya ba? Direct? Pero nandun kasi po yung alaga at magiging komportable ka kasi kapag alam mong inaalagaan ka at alam mong naniniwala sa kung anong kaya mong gawin. So, you just have to give kung ano yung hiningi ng director mo. And yun po. Siguro, nag-trust po ako fully kay Direk Coco. Kaya po, naging ganun yung resulta ng eksena. Tanungin natin si Direk Coco, mukhang siya yung tumira ng eksena. Direk, paano mo pinaghandaan at paano mo iningat? Miles was saying how she was protected in that scene, pero it came out so beautiful, the scene where we're talking about. Honestly, nung una, syempre baby ko kasi ito si Correct. Miles Talagang sa mga pelikula, sa mga isa yan sa mga baby-babyan ko na kahit di kami nakikita talagang, pag nakikita kami, tapos yung nanay niya pa, kaklase ko, talagang magkaano kami. Sa gulat ako na parang, na-awkward ako honestly dahil birin mo, alaalaga mo, sarerapin mo na ngayon sa eksena. Yung ingat na ingat tayong hindi sabihin, sa kanya rin ang galing. Kay Kuya. Ang awkward ng eksena. Pero nung kinausap ko si Miles, syempre yung limitation, di ba? Tapos actual tinanong ko siya, sabi ko, Miles, ano mas gusto mo? Yung mga ganitong trabaho or ganitong eksena o yung nagpapatawa ka kagaya natin? Sabi niya, Kuya, gusto ko na yung ganito. Yung this time, yung maturity. Oo naman.
Nung nakita ko sa kanyang gano'n, syempre inalam ko muna kasi nangingilag ako dahil syempre lalaki pa rin ako, di ba, babae. Para alam ko lang yung limitation. Ayoko kasi yung makaka-offend ka or lalagpas ka dun sa limitation eh. Tapos nung naramdaman ko, nung ginagawa na namin yung eksena, kahit yung mga sabunot ko pa lang, game na game siya, yung sobrang open siya, sinasalo niya kung ano yung binibigay ko. Kaya nung nag-eksena na kami, actually meron dun mga eksenang hindi sinasadya, yung nahubaran siya, yung may natanggal sa damit. Doon tinanong ko siya, Miles, okay lang ba? No? Kuya, okay lang, ganun. Sabi ko, okay. Kumbaga parang nakikita ko na itong taon to, napakataas ng pagtingin niya sa trabaho niya. Kasi yun ang tinitignan niya eh. Hindi yung parang racket lang to, acting lang ako. Siya, nung tinanggap niya yung project, alam niya na open ako kung ano man yung ipapagawa sa akin. Saka naghahanap na siya ng yung maturity doon sa trabaho niya. Kaya sabi ko, nung pinapanood ko, nung nanonood kami, talagang nung ine-edit namin, talaga pumapalakpak kami dahil sobrang proud na proud ako bilang kuya niya doon sa performance na ginawa niya sa show na to. And the fact, kuya, na aware ka na you are portraying the young Cherry Pie Picache. Opo. Tapos nanggaling pa kay kuya na well-deserved ka na ikaw yung kunin sa backstory, Miles. Naiiyak siya. Kumaiyak pa po ako. Pero thank you. Salamat, kuya. Yun na nga, nandun na po tayo sa Exciting stage part. ng life natin na you just wanna grow and explore. So, maraming salamat po. Pero, Coco, Miles, kasi I'm here thinking na, kasi yung sigaw niya in that scene, yung ask for mercy, paano mo na inaral yon? Kasi, di ba, napaka masalimuot ng experience na yon. Paano mo siya pinag-aralan? Paano yung sigaw, yung pain, yung anguish, paano mo yun hinugot? Yung credit po noon, nasa katrabaho ko rin at of course kay Direk Coco and Direk Malucos. Hindi, yung palengke. The palengke scene. Oh my God! Opo. First take ko po yun. No way! First take. Coco, first take yon? Yun yung unang-unang eksena. Actually, yun yung first na kinunan natin direct, no? Talagang binusisi ni Direk Malu yun. Talagang isa yun sa... Alam namin kasi na napaka-importante nung eksenang yun. Sobra. Actually, yung eksenang yun, yung eksenang lang yun, probinsyano pa lang pinag-uusapan na namin ni Direk Malu. Ganun ka namin pinagandaan tong project na to. Cinematic, As in talaga, di ba, yung sabi nga namin, biri mo, pinanganganak sa ilalim ng, May banyera, banyera, malapit. palengke, nandyan yung mga isda, yung mga ganun yung nung pagkatao nung bata. Kaya nung binubuo namin to, nung sinushoot namin to ni Direk Malu, talagang kinakarir ni Direk Malu every time. Tinututukan namin si Miles. Kasi, syempre, yung pressure din namin. Pag sa present, Cherry Pie Picache, di ba? Talagang nasa isip din namin yun, nasa director na parang kailangan talagang makikita mo. Right. Honestly, meron din ako na parang, ano sasabihin sa akin ni Mami Pai pag nakita, bakit hindi gano'n, di ba? May gano'n may technicalities na Kaya kailangan talaga, nung inano namin, talaga, nung ginawa ni Miles yun, sobrang bilib na bilib talaga kami. In fairness, na-lay down niya talaga ng maayos yung foundation ng Correct. Actually, ikaw ngayon ang may pressure. Even yung paghawak niya Direk Malu doon sa lababo ng semento, pag-angat na gano'n. Grabe, Miles, yung binigay sa yung detalye ni Direk Malu sa ni Coco in that scene, yun pa lang, pasabog na pilot episode na talaga yun eh. Actually, kawawa si Miles kasi pinagtulungan namin siya ni Coco. Actually, it's not just Miles, even with Miss Lara. I mean, because we knew that they would become Miss Cherry Pie and Ma'am Charo. So, kami ni Coco yung na-pressure. Lagi lang kami magkahawak kamay. Paggawa ng mga scenes nila. At MJ, direct yung EJ Falcon, he was at his best in that scene din. Grabe, kasi di ba, magiging John Estrada yan, Pie Picache, tsaka Charo Santos. Correct. Sa present. Sorry, mag-apologize lang tayo sa press na who weren't able to see the pilot we presented kaninang tanghali. We are talking about the pilot episode po na sobrang nakaka-proud. Ganun na lang po talaga yung yung excitement talaga, saka yung tindi ng pilot episode, kaya kailangan mapanood We nyo sa Lunes. guarantee you na pag napanood nyo, maiintindihan nyo exactly what you guys are feeling right now. Sorry, Alan, na-veer away na kami doon sa sarap ng kwentuhan eh. Alan, go ahead. Last question ko for Direk Coco. Direk,
Kasi parang after the success of the FPJ ang Provinciano, na inabot ng 7 years, di ba? Is there any pressure on your part na umabot din ng ganun kahaba tong FPJs ang Provinciano? Or may certain episodes, yung Batang Quiapo, may certain episodes lang? Or parang depende sa how the people accept this teleserye? Actually, hindi ako na-pressure or hindi ko rin iniisip yung timeline. Basta, para sa akin, ini-enjoy namin lahat yung moment, yung project. Kasi naniniwala ako na basta nagmamahalan kayo, nagre-respetuhan kayo, at gustong-gusto niyo yung ginagawa niyo, magbubunga yan eh. Ang makakasagot niyan, syempre, yung mga manonood. Kaya kami, bilang kami yung taga-production, kami yung gumagawa nitong teleseryeng to, pinagbubuti namin. Kasi alam namin na hanggat pinagbubuti namin yung trabaho namin at napapasaya namin yung mga manonood, nandito kami. At hanggat okay ang lahat, may trabaho kami. Kaya sabi ko nga, sinasabi ko lagi, mahirap akong katrabaho. Kasi hindi sa akin pwede yung pwede na. Sinusure ko na dapat yung quality, di ba? Yung ibibigay natin sa mga manonood, yung tiwala at oras na nilalaan nila sa atin, dapat sinusuklian natin yun. Dahil sila ang dahilan kung bakit tayo may trabaho. At gusto ko, binabalik din namin sa management o kung sino man yung nangangalaga sa amin na kung ano yung binilin sa amin o pinagkatiwala sa amin, dapat sinusuklian namin yun. Kaya sana, nangangarap ako, nagdadasal ako na sana, hindi lang matapatan. Ang pangarap ko dito, malampasan niya kung ano man yung nagawa namin sa FPJ sa Provinciano. Ito yung show na idadasal mo talagang umabot ng 7 o lampasan pa ng 7 taon. Ito yung show na gano'n dahil alam mong maraming matutulungan at matutulungan pa.